Magandang araw mga kaalaman na hinog. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, lalo na sa ating mga pinakamamahal na nanay, tatay, lolo at lola na buong tapang na namumuhay ng mag-isa sa kanilang mga tahanan. Alam po namin na sa tuwing may balita ng lindol, doble ang kaba, hindi lang para sa inyo, kundi pati na rin para sa inyong mga anak na marahil ay nasa malayo. Ang tanong, paano na kung lumindol at ako lang mag-isa ay isang mabigat na alalahanin? Kaya naman ang video na ito ay para po sa inyo. Ibabahagi namin ang 10 praktikal na hakbang na inyong magagawa para manatiling ligtas at panatag ang loob. Panoorin niyo po ito hanggang dulo para may mapulot kayong aral. Pang-una sa ating listahan, sa oras ng lindol, maging kalmado lang, huwag magpanik. Ito po ang pinaka-critical sa lahat. Sa unang maramdaman ninyong pagyanig, ang pinakamalaking kalaban ninyo ay ang takot at panik. Ang pagpapanik ay nagiging sanhi ng maling desisyon. Ang biglaang pagtayo at pagtakbo ay napakadelikado, lalo na kung madilim o kung ang inyong balanse ay hindi na gaya ng dati. Madali kayong matumba at masaktan. Ang dapat gawin, huminga ng malalim. Isipin ninyo, kailangan kong maging kalmado para protektahan ang sarili ko. Ang ilang segundong pagpapakalma ay magbibigay sa inyong isip ng linaw para alalahanin ang mga dapat gawin na siyang tatalakayin natin sa mga susunod na numero. Ang pagiging mahinahon ang una ninyong depensa. Pangalawa sa ating listahan, bago pa man lumindol, i-arrange ang bahay para maging ligtas. Ang paghahanda ang pinakamabisang sandata. Maglaan po kayo ng isang araw para libutin ang inyong bahay. Tingnan ang mga bagay na maaaring maging peligroso. Halimbawa, ang mga mabibigat na gamit sa ibabaw ng aparador o cabinet ay dapat ilipat sa baba. Tiyakin ang mga bookshelf at display cabinet ay nakabolt o nakastrap sa pader. Kung mayroon kayong florera o mabibigat mapalamuti sa tabi ng inyong kama, ilipat po ninyo ito. Ang pinakamahalaga ay tiyaking malinis at walang harang ang inyong mga daanan, lalo na mula sa inyong kwarto papunta sa pinto. Tanggalin ang mga basahan na pwedeng makadulas at ang mga nakakalat na sapatos o gamit. Isang ligtas at organisadong bahay ang inyong unang safe zone. Pangatlo sa ating listahan, habang lumilindol, gawin ang drop, cover, and hold kahit nahihirapan. Alam po namin na maaring mahirap na para sa iba ang biglaang pagdapa sa saig. Kaya heto ang mga opsyon na akma para sa inyo. Kung kayo ay nasa kama, huwag na pong bumangon. Manatili lang dyan. Gumulong padapa at gamitin ang unan para takpan ang ulo at batok. Kung kayo ay nakaupo sa silya, yumuko lang po ng mababa hanggat kaya at takpan ang ulo gamit ang dalawang kamay. Kung kaya ninyong gumapang, ang pinakaligtas ay sa ilalim ng isang matibay na mesa. Kung hindi naman po kaya, puminta lang sa isang interior corner ng inyong bahay, yung kanto ng pader na malayo sa bintana at salamin, at doon yumuko at protektahan ang ulo. Ang mahalaga ay maprotektahan ang ulo at leeg sa mga babagsak na bagay. Baka naman po, total na wala namang kinikita ang channel namin. Baka po kahit sa pag-like lang po dito sa video at subscribe okay na po. Maraming salamat po. Pang-apat sa ating listahan, maghanda ng Solo Senior Survival Kit na abot kamay. Ito ay maliit na bag na laging nakalagay sa tabi ng inyong kama. Hindi ito dapat mabigat. Ang laman nito ay para sa mga unang minuto o oras pagkatapos ng lindol. Ano ang dapat ilagay? Pito o whistle para makatawag ng pansin kung hindi kayo makagalaw. Flashlight na maliit at di baterya o yung dipindot. Ekstrang salamin sa mata at baterya ng hearing aid. Napakahalaga po nito. Listahan ng kontaktas. Isulat sa papel ang numero ng mga anak, kapitbahay at barangay. Listahan ng gamot. Isulat ang pangalan ng inyong maintenance medicines at dosage. Maliit na bote ng tubig at ilang biskwit. Isang pares ng makapal na tsinelas o sapatos para isuot agad para iwas sugat sa paa. Panglima sa ating listahan, pagkatapos ng lindol, unahing suriin ang sarili.
Bago kayo tumayo o kumilos, dahan-dahan munang suriin ang inyong katawan, mula ulo hanggang paa, kapain kung may masakit, may sugat o may dumudugo. Kung kayo ay nadaganan o nasaktan, huwag piliting tumayo. Gamitin ang pito mula sa inyong kit para humingi ng tulong. Kung sa tingin ninyo ay okay naman kayo, dahan-dahang tumayo, kumapit sa matibay na bagay at saka pa lamang kunin ang flashlight para tignan ang paligid. Ang inyong kaligtasan ang numero 1 priority. Pang-anim sa ating listahan, magkaroon ng buddy system sa kapitbahay. Kahit mag-isa kayo sa bahay, hindi kayo nag-iisa sa komunidad. Makipag-usap po kayo sa isang pinagkakatiwalaang kapitbahay. Sabihin nyo, kapag lumindol at hindi mo ako nakita sa labas pagkatapos ng ilang minuto, baka pwede mo akong katukin o tawagan. Magpalitan kayo ng susi ng gate kung may tiwala naman kayo, o kaya ay magbigay ng contact number ng inyong anak. Ang simpleng kasunduan na ito ay isang life-saving measure. Isang taong magche-check sa inyo ang napakalaking bagay. Pang-7 sa ating listahan, alamin kung paano isara ang kuryente, tubig at gasol. Isang mahalagang kaalaman ito para maiwasan ang sunog o pagtagas ng gas pagkatapos ng lindol. Magpaturo sa isang kapamilya o kaibigan na ituro sa inyo kung nasaan ang main switch ng kuryente, circuit breaker, at kung paano ito i-off. Alamin din kung paano isara ang main valve ng tubig. Ang pinakamahalaga, kung kayo ay gumagamit ng LPG, alamin kung paano isara ang regulator. Kung may naaamoy kayong singaw ng gas pagkatapos ng lindol, buksan ang mga bintana at huwag magbukas ng anumang dekuryenteng bagay. Pang-8 sa ating listahan, gawing charging station ang isang lugar malapit sa pinto. Ugaliin pong i-charge ang inyong cellphone, power bank, at rechargeable flashlight sa iisang lugar na malapit sa exit door. Sa ganitong paraan, kung kailangan ninyong lumikas, madali nyo lang ito nang naka-full charge na. Laging siguraduhin na ang inyong cellphone ay may sapat na load. Mahalaga ang komunikasyon para makontak ang inyong mga mahal sa buhay at para masabi sa kanilang ligtas kayo. Pang-9 sa ating listahan, huwag magmadaling lumabas, suriin muna ang sitwasyon. Kapag huminto na ang lindol, huwag agad-agad tatakbo palabas. Posibleng may mga bumabagsak pang debris o mga poste ng kuryente sa labas. Gamitin ang inyong flashlight para tignan ang daan palabas ng inyong bahay. Kung may mga malalaking bitak sa pader o saig at sa tingin ninyo ay delikado na, saka lang po kayo maingat na lumabas. Kung ang bahay naman ay mukhang buo pa, minsan mas ligtas na manatili muna sa loob sa isang ligtas na pwesto habang hinihintay ang mga aftershocks. At ang pang-10 sa ating listahan, isang paalala sa mga anak at kamag-anak. Ang huling payo na ito ay para sa mga anak, apo at kamag-anak ng ating mga senior. Tungkulin po natin na tulungan silang maghanda. Tayo ang tumulong na i-secure ang kanilang mga gamit, i-assemble ang kanilang survival kit, at gumawa ng communication plan. Laging tumawag para kumustahin sila at ipaalala ang mga safety tips na ito. Ang inyong pagmamahal at pag-aalala ang pinakamalaking survival kit na maibibigay ninyo sa kanila. Ayan po mga kaalamang hinog para sa ating mga magigiting na senior. Tandaan ninyo, ang pagiging handa ay nagbibigay ng kapangyarihan at kapayapaan ng isip. Hindi po kayo nag-iisa. Ang kaalaman ang inyong magiging kasama sa oras ng pangangailangan. Ibahagi nyo ang video na ito. Maraming salamat po sa inyong panonood at God bless po sa ating lahat.